Magandang araw po mga manonood. Napakakaraniwan na ng gulong para sa tao, kaya mahirap nang maisip ang alternatibo rito. Marami pang ibang uri ng panggalaw tulad ng truck, screw drive at pneumatic na roller. Pero ang gulong ang pinakakaraniwang gamit sa mga sasakyan. Kasama rito ang mga motorsiklo, ang pangunahing paksa ng channel ko. Ano sa tingin nyo kung gawing bola ang gulong? Makikita ninyo ang solusyong ito sa pelikulang Ako, Robot sa isang video ng Garahe 54 at sa kakaibang electric motorsiklo ng inhinyero at YouTube vlogger na si James Bruton. Ang motorsiklong ito ay may mga bola imbes na gulong at kayang gumalaw sa lahat ng direksyon kahit patagilid. Ikukuwento ko pa ng mas detalyado ang kakaibang bagay na ito. Nasa Cross Moto Channel kayo, sana mag-enjoy kayo. Mula sa custom electric bikes hanggang sa naglalakad na AT-AT, marunong gumalaw ng may estilo si James Bruton. Isang Britanikong inhinyero at video vlogger sa Southampton, United Kingdom, kilala siya sa mga makabago at kakaibang proyektong gawa niya mismo sa sariling workshop. Maingat na idinudokumento ni Bruton ang kanyang mga gawa sa YouTube channel na sinimulan niya kasabay ng website niya noong kalagitnaan ng dekada 2000 at nakalikom ng malaking audience. Noong Enero 2025, natapos ni James ang electric na motorsiklo na ang disenyo ay gumamit ng 2 bulang pang circus sa halip na 2 gulong. Pagkalipas ng isang taon, sa umpisa ng 2026, ipinakita niya ang disenyo ng may isang gulong lang. Bago talakayin ang technical na aspeto ng mga kakaibang lika, kilalanin muna natin ng mabilis ang gumawa nito. Si James Bruton ay pinanganak noong Hunyo 10, 1976. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng interes sa elektronika noong siya ay bata pa. Limitado ang impormasyon sa edukasyon ni Bruton. Nabanggit niyang nag-aral siya sa universidad sa Birmingham noong unang bahagi ng dekada 90. Sinimula ni James ang kanyang professional na karera sa sektor ng information technology kung saan nagtrabaho siya ng halos 10 taon sa isang kumpanya ng siguro sa mga pangkalahatang technical na posisyon. Sa panahong ito, nakuha niya ang mahahalagang kasanayan sa computer at elektronika na tumulong sa kanyang gawaing inhenyero. Pagkatapos nito, nagtrabaho siya sa Blades Toys na gumagawa ng mga laruan. Habang nasa posisyong ito, malaki ang ambag niya sa mga makabagong proyekto ng laruan, kabilang ang pagbuo at promosyon ng linyang Hot Wheels drone racers na may mga mechanical at remote-controlled na prototype. Binigyang diin niya ang muling pag-iisip sa tradisyonal na laruan gamit ang makabagong technical na solusyon. Noong 2004 inilunsad ni Bruton ang X-Robots bilang plataporma ng online na pagpapalitan ng impormasyon. Tungkol sa kanyang mga robot na libangan at iba pang mechanical at elektronikong bagay. Dito nagsimula ang unti-unti niyang paglipat mula tradisyonal na trabaho tungo sa pagiging independenteng inhinyero. Paglabas ng YouTube, gumawa siya ng sariling channel. Pagsapit ng huling bahagi ng 2000 at sampos ang lumalaking kasikatan ni Bruton sa internet at ang pagkakaroon niya ng pinansyal na kalayaan dahil dito ang nagtulak sa kanya na lubos na mag-focus sa paglika ng mga obra at paggawa ng content. Isa sa mga naging larangan ni James Bruton ang mga omnidirectional na motorsiklo. At ngayon, sa 2024 sinimulan ng taga-disenyo ang paggawa ng panibagong prototype gamit ang 2 matitigas na bolang pang-sirko. Ito ang tinatawag na mga bolang panglakad na ginagamit sa mga pagtatanghal sa sirko. Matitigas sila at hungkag sa loob. Ginagamit ang takip na ito para mapuno ng tamang buhangin ng bola at pabigatin ito. Ganito ring mga bola ang ginamit ni James Bruton para sa kanyang omnidirectional na motorsiklo. Ang mga bola ay hindi direktang nakakabit, kundi sa sasis ng motorsiklo. Nakasandal lang ang mga ito sa rollers, ang ilan ay umiikot lang, at ang iba ay pinapaikot ng dekuryenteng motor. Makikita sa mga kuhang ito na minsan natatanggal ang frame na may mga drive at rider mula sa mga bola. Noong una, gumamit si James ng 2 drive at roller na umiikot lang para sa bawat bola. Ginamit ng inhinyero ang mga all-o drive na brushless motor para paandarin ang mga omnidirectional na gulong. Gayunpaman, sa panahon ng pagsubok, napag-alaman niya na hindi sapat ito para sa maayos na paggalaw paabante at paatras, kaya pinalitan ng ikatlong roller na umiikot lang sa likod na bola ng roller na may elektromotor. Sa dulo, 5 all-o drive motor ang gamit. Oo, ang mga bola ay nasa omnidirectional na mga gulong o puligulong, hindi lang basta roller.
Ang mga ito ay isang gulong na may maliliit na malayang umiikot na mga roller na nakapwesto sa paligid ng bilog dahil dito pwedeng umikot ng buong lakas ang gulong pero madali rin itong dumudula. Sa isang yugto ng paggawa ng motorsiklo na may bola imbes na gulong, nag-eksperimento si James sa pagkakaayos ng mga puligulong. Halimbawa, 4 na may 70 degrees na ang gulo sa magkatabing drive. Sa huli, pinili niya ang bersyong may 3 roller at 120 degrees na ang gulo. Nag-alinlangan din si Bruton kung kaya talagang bumalanse at gumalaw sa lahat ng direksyon ang bago niyang sasakyan. Tama ang pagkaintindi mo, sapat ang husay ng Bruton sa inhenyeriya para lutasin ang mga problemang ito. Maraming parte ng omnidirectional na motorsiklo ni James Bruton tulad ng motor at roller mounts at ilang estruktural na bahagi ay ginawa sa pamamagitan ng 3D na pagpiprint. Ang frame ng motorsiklo ay gawa ng taga-disenyo mula sa 40-40 aluminyo profile na may T-shape na uka. Nagbibigay ang profile na ito ng tamang tibay at tiga sa estruktura, ngunit magaan pa rin. Madaling gamitin ang profile sa paggawa dahil mabilis itong baguhin at lagyan ng pyesa. Ang mga na-print na pyesa ay ikinakabit sa frame gamit ang aluminum plates. Kahanga-hanga ang elektronikong bahagi ng motorsiklo dahil tinitiyak nitong balanse ang sasakyan kahit nakatigil o umaandar. Ang pamunahing elektronikong bahagi ay mga motor controller na all-o drive na nagbibigay ng control sa torque at bilis para sa tumpak na paggalaw. Ang microcontroller na TINC41 ay gumagana kasama ng Inertial Measurement Unit o IMU. Para sa tuloy-tuloy na balanse, may nako-customize na umiikot na hawakan para sa madaling pagpipiloto at kontrol sa direksyon. 6 na lithium polymer na baterya na pinagdugtong-dugtong upang makabuo ng isang sistema na may 50 volts na boltahe na nagbibigay ng sapat na lakas para sa matatag na operasyon. Una, sinubukan ni James ang motorsiklo ng walang kontrol para makita ang katatagan. Matapos ang matagumpay na mga pagsubok, ginawa niya ang mga kontrol na iyon. Sa hindi gumagalaw na manibela, ikinabit ang 2 umiikot na hawakan na parang karaniwang throttle, kaya ito'y kakaiba para sa mga motorista ng motorsiklo. Gayunpaman, para itong joystick ng remote control. Ang kaliwang hawakan ang nakokontrol sa pag-ikot ng motorsiklo, pataas para pa clockwise, pababa para pa counterclockwise. Ang kanang hawakan ang nakokontrol ng galaw pasulong at paatras. Si Bruton ang nagdisenyo ng sistema ng kontrol ng motorsiklo gamit ang C++ sa Arduino at in-optimize ang mga function ng motor at balancing algorithms. Ang imbensyon ni Bruton ay gumagamit ng omnidirectional na gulong at motorisadong roller para igalaw ang mga bola, hindi tulad ng direktang torque transfer sa tradisyonal na motorsiklo. Pinapayagan itong gumalaw sa maraming direksyon para sa kakaibang karanasan sa pagmamaneho. Ang omnidirectional ball wheel bike ay kayang gumalaw sa anumang direksyon habang nananatiling balanse. Hindi tulad ng mga karaniwang motorsiklo, muling binibigyang kahulugan ng teknolohiya ni Bruton ang konsepto ng mobilidad sa pamamagitan ng pag-integrate ng teknolohiya ng balanse na katulad ng Segway, ngunit may dagdag na kakayahan para sa paggalaw sa gilid at malayang pag-ikot. May ilang kakulangan sa disenyo na kailangan pang pagbutihin. Naranasan ni Bruton ang problema ng static na kuryente sa kanyang disenyo na nagdulot ng issue sa electronics at ilang ulit din siyang nakakuryente. Kinailangan niyang pagdugtong-dugtungin ang lahat ng metal na bahagi gamit ang isang konduktor. Walang gyroscopic stabilization ang motorsiklo kaya nakadepende ito sa real-time na pagwawasto. Ang Inertial Measurement Unit, IMU, ay tuloy-tuloy na sumusukat sa pagkakiling at direksyon ng galaw at nagwawasto para mapanatiling tuwid ang motorsiklo. Gayunpaman, sa mataas na bilis, mas mahirap mapanatili ang kapit at katatagan sa kalsada. Ang pag-ipon ng dumi at pagkasira ng ibabaw ng mga bola ay nagdulot ng malalaking problema sa panahon ng mga pagsubok. Nangangailangan ng regular na maintenance ang mga bola upang maiwasan ang pagdulas at pagkasira sa paglipas ng panahon. Для предотвращения проскальзывания и износа с течением времени. Para mapabuti ang liksi, nag-eksperimento si Bruton gamit ang 2 paraan. Una, ang pagyuko gamit ang bigat ng katawan ng driver para magsimula ng liko at pangalawa, ang paggamit ng manibela para kontrolin ang pagyuko. Ang direksyon ng pagyuko ay tinutukoy ng galaw ng manibela. Ibinahagi ni James online kung paano kontrolin at gawin ang kanyang likha kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga mahilig at self-taught na gumawa ng sariling bersyon. Bagamat ito ay conceptual na disenyo, sa ngayon ay kaya lang nitong gumalaw ng kumpiyansa sa patag at malinis na lugar sa loob ng saradong silid.
Ang konsepto ng paggamit ng mga bola sa halip na tradisyonal na mga gulong ay nagpapahiwatig ng mga kawili-wiling posibilidad ng paggamit sa iba't ibang larangan ng industriya. Sa robotika ng industriya at bodega, mahalaga ang galaw sa lahat ng direksyon, lalo na sa masisikip na lugar. Mga teknolohiya para sa pagtulong sa paggalaw, sa madaling salita, maaring maging kapaki-pakinabang ang teknolohiyang ito sa paggawa ng iba't ibang uri ng wheelchair. Bilang sasakyan para sa mga stunt at extreme sports, ang kakayahang gumalaw sa lahat ng direksyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad. Ang huling nabanggit ay personal na sasakyan, ngunit kailangan ta ng malaking pag-unlad ng teknolohiya para lumabas sa mga pampublikong kalsada ang mga sasakyang may bola imbes na gulong. Maaring maging bagong solusyon sa pampasaherong transportasyon sa lungsod sa inaharap. Sa tingin nyo, may kinabukasan ba ang mga bola at saang industriya ito unang lalabas? Mag-iwan ng komento. Sa pagtatapos, nais kong linawin na ang paggamit ng bola imbes na gulong ay matagal ng konsepto at hindi pag-aari ni James Bruton. Matagal na itong naisip ng mga manunulat ng science fiction at mga inhinyero. Halimbawa, kilala ang proyekto ng mga engineering student ng Universidad ng San Jose noong 2011 tungkol sa motorsiklo na may bola sa halip na gulong. Ginawa ito ni Max Ratner, Henry Lee at Andrew Parmar bilang bahagi ng kanilang thesis project. Na-inspire ng teknolohiya ng self-balancing na ginagamit sa personal na transportasyon na Segway, nagpasya ang trio na gamitin ang parehong mga prinsipyo sa motorsiklo. Dumaan ang ideya sa ilang yugto ng pag-unlad bago ito naging disenyo ng gumaganang prototype na nakikita ninyo sa larawan. Si James Bruton at ang kanyang mga kasamahan sa San Jose ay gumawa ng kakaibang motorsiklo na gumagamit ng bola imbes na gulong, kaya nitong magbalanse at gumalaw sa iba't ibang direksyon. Hindi ko inalis ang posibilidad na magamit ang ilang ideyang naisakatuparan dito sa transportasyon at industriya. Dito nagtatapos ang kwento ko. Kasama niyo ako mula sa Crossmoto Channel. Hanggang sa muli!